Habang nagkakagulo po sa Marawi, tinitiyak pa rin ng mga otoridad na walang teroristang ISIS sa Pilipinas. Yun daw mga sumalakay na maute na grupo na makailang beses nang nagasik ng lagim ay gusto lang daw makuha ang suporta ng ISIS. Nakatutok si Maki Pulido. Para sa AFP at PNP, walang failure of intelligence kaya't napasok ng Maute Group ang Marawi City. Nang matuntun daw nila ang pinagtataguan ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon batay sa isang intelligence information, nagkabakbakan agad. Ang gusto nating pabulaanan ay yung sinasabi na pinasok ng ISIS ang Marawi, nilusob ng ISIS ang Marawi. That is not the case. This started with a report coming from our intelligence sources na nagsasabi na na-identify ang presence ng isang high-value target dyan sa Marawi. So given that, acting on that information, we created a group, a law enforcement group, together with the members of the Philippine National Police, and we proceeded to that area. Ang ibang supporter ng Maute nang gulo naman sa ibang lugar. Kaya kumalat ang gulo hanggang sa ideklara ng Pangulong Duterte ang martial law sa Mindanao kagabi. Yung mga ibang sympathizers and supporters, silang gumawa ng diversionary attacks or harassment ang tawag natin doon. Diversionary upang sa ganon, yung nai-engage na kasamahan nila na kalaban ng ating mga security forces ay ma-ease up at ma-divide yung ating attention. Isa ang Maute Group sa mga terror group na nagdeklara na ng loyalty sa Islamic State o ISIS. Pero ang sabi ng AFP at PNP, wala pang ISIS sa bansa. Ang ISIS ay isang international jihadist group na sinasabing may koneksyon sa Jemaah Islamiyah at Al-Qaeda. Sa Marawi kahapon, nakuna ng ilang lugar kung saan may mga bandila na may logo ng ISIS. They are not ISIS. They're trying to get the support of the ISIS. They are a local terror group. They are the Maute Group. And it appears na yung presence, ito nga pong si Hapilon is an ASG member, leader. So, wala hong ISIS dito. It is one way of showing, especially in the social media, yung pagtataas ng mga black flag na yan, they are not even recognized yet. September 2016 ang explosion sa Rojas Night Market sa Davao City. Maute Group ang itinurong nasa likod ng pagsabog kung saan 15 ang nasawi. Ilang buwan ang nakaraan, November 2016, nilusob at inukupa ng Maute Group ang ilang lugar sa Butig, Lanao del Sur. Itinaas din nila ang watawat ng ISIS sa lugar. Nung buwan din na ito, tinambangan ng Maute Group ang isang military convoy sa Marawi City bago ang pagbisita ni Pangulong Duterte. Ang pangalang Maute kilala na sa Marawi City bilang pamilya ng mga negosyante. Mula rito ang magkapatid na Abdullah at Umar Kayam Maute na mga namumuno sa teroristang grupo. Pinag-aral sila sa Middle East kung saan nahubog daw ang kanilang isipan sa ekstremismo. Sinusuportahan ng Maute ang terrorist group na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS at miyembro rin daw ng mas malaking samahang pinamumunuan ng leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Nananawagan ng Department of National Defense na maging alerto palagi at mapagbantay. Iwasan din daw ang pagpapakalat ng maling impormasyon na posibleng galing sa mga terorista at pwedeng magpalala sa takot ng mga taga Mindanao, lalo na ng mga taga Marawi. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.